Nag-guest ako sa isang radio station. This is Dale and welcome to my vlog. Real estate agent. Yung pangalan ng radio station is Far East Broadcasting Company, FEBC, Philippines. Hinihintay lang natin yung tawag ni Sir Lumiere. Siya po yung mag-i-interview sa akin. Keep on watching! And don't forget to like and subscribe to my channel. Okay, live na tayo guys. So, hinihintay ko na lang sa Sir Lumiere. At ngayon ay isa nagmamadaling umaga na naman po tayo sa Entrepreneur Special dahil alas 11 ng umaga, laging handa public briefing natin ng PCOO. Acknowledge ko lang ilang mga nakatutok bago natin bigyan daan ang mahalagang panayam natin. Sa patok na negosyo si Ms. Dale Publico. Yan, Ms. Dale Publico is a real estate business at saka isa siyang licensed nurse. So antabayanan po ang talakayan na yan. At bibigyan daan po natin patok na negosyo. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso. Entre Pinoy, espesyal, patok na negosyo. Ayan, magandang umaga muli at particular kay Ms. Dale Publico para sa patok na negosyo na ang kabisihan o kabalahan ay sa real estate. Umaga, Ms. Dale. Hi, sir. Good morning po. Good morning po sa lahat. Yes. And, kamusta naman po? So, katatapos lang ng briefing. Yes. Okay, sige. So, bibigyan daan natin ng oras natin, na ma-maximize natin. Okay, Ms. Dale. So, I've learned na ikaw ay licensed nurse and yet you're into real estate. So, yung pagiging nurse mo ba na-practice mo, Ms. Dale? Actually, sir, 1 year lang. Kasi that time, yan yung parang nagkaroon ng leakage. And then, hindi, marami kaming that time na nag-graduate. So, hindi ako, isa ako doon sa hindi nakapasok. So, nag-volunteer po ako. 1 year akong nag-volunteer. Okay. And then, paano ka napunta naman sa mundo ng real estate? May isang friend ako, sabi niya, hindi daw kailangan ng experience. Yun ang sabi niya. So, sabi ko, anong work yan? Sabi niya, magbebenta lang ng condominium ng SMBC. Tapos may allowance na like 10,000 that time dahil 2011. So sa akin, malaki na po yun. Sabi ko, and then, pag nakabenta, 3% pa daw. Kasi sabi ko, ang natutunan ko that time is maging ano ka lang, maging totoo ka lang sa clients mo and then babasahin mo sila kung ano ang kailangan nila. Kung kailangan ba nila ng investment or bahay na titirhan nila. Okay. And then wala po talaga akong experience noon. So ang ginawa ko, nagbasa ako ng mga books about real estate. Kaya doon ako nahasa talaga na gusto ko to, mabilis lang pala to, basta determinado ka lang sa trabaho mo. Okay, Ms. Dale, ituloy natin yan, dahil ako may konting karanasan din sa real estate. So medyo naiintindihan kita sa iyong karanasan na yan. Pero lumalabas na ikaw ba'y nakafocus sa isang company lang dito sa kabuuang experience mo sa real estate hanggang sa kasalukuyan? As of now po, nag-freelance na ako and then ang pinaka-focus ko is MOA area, Pasay, SMBC. Okay. SMBC since 2011. Pero that time po, nasa company ako ng 2011 to 2014. Yes. Okay, Ms. Dale, Okay, sige. So, Ms. Dale, you are now a freelancer, Para mas maunawaan ng listeners and viewers natin. At kumbaga, being in the real estate industry in itself ay challenging na. Ngayon, freelancer ka pa.
So, paano ang ginagawa freelancer. mo, no? Paano ang ginagawa mo ngayon na may quarantine? Ano ang mga hakbang na ini-implement mo para lumakas pa rin ang iyong hanapbuhay or business? As of now po, talagang stop po talaga yung ano namin, Mhm. operation sa Okay. rental. Mhm. Kasi And wala then? pong mga Chinese. So, ang Mhm. ginagawa ko is, pina-follow up ko sila if ever, kino-collect ko yung mga unit nila na if ready na ba for rent para if ever. Kasi kailangan namin like 30 units. Mhm. Kailangan namin nun, kino-collect ko lang po ngayon. Tapos ina-assure ko Mhm. sa kanila, after lockdown is Mhm. marirent po natin yan. Kasi according naman Mm. kay Secretary Dominic Tutay na magre-resume naman yung POGO dito sa area namin. Okay. So, nabigyan kayo ng info, no? Tungkol dyan. Opo. At kasi, syempre, no, everybody is affected. Hindi lang naman sa Pilipinas itong Yes. Opo. virus na ito, no? So, kaya lahat ay nag-a-adjust. So, kumbaga, Opo. ikaw, ina-anticipate mo na, inaayos mo na yung makausap para pag natapos na ang quarantine, ay tuloy-tuloy na ulit, ano? And then, ano pa ang Opo. pwede mong i-share na natutunan mo, no, very quickly, sa mundo ng real estate, lalo ngayon na naka-quarantine tayo. And then siguro i-share mo na rin after that yung mga plano mo pa pag nag-umpisa na tayo ulit, pag naka-new normal na tayo, no? Sa ating bansa. Opo. Yung natutunan ko sa business na to is yung tatlong bagay. Mhm. Una is commitment. Dapat Mhm. seryoso ka sa ginagawa mo. Mhm. And second, yung socialization mo sa kapwa. Ang pinaka-foundation po talaga is yung fellowship mo, Mhm. and then yung pakikitungo mo sa magiging katrabaho mo. Mhm. Kasi kahit freelancer ako, marami rin po akong nakakausap na mga freelancer co-agent din. Mhm. And then, ang pangatlo ko pong natutunan dito is maging honest ka po, lalong-lalo na sa mga owners, sa Mhm. investors. Mhm. Dahil iiwan nila yung unit nila sa'yo, lalo na yung mga OFW. Mhm. Ipapasign ka lang nila ng SPA, Mhm. may authority ka na pumirma. Minsan, Mhm. Tama, no? kailangan nyo pong i-declare na may nag-rent 1 year. Kasi yun po yung nangyayari dito sa amin eh. Minsan hindi po na-inform yung owner na may tenant. So, yung trust po nila, maging honest pa po Yes, sa kanila. yes. Ayun po. Okay. At nakakatuwa yung senior mo na yan, ano? Bagamat talagang literal na limited ang oras natin ngayon. Pero I think natumbok natin, ano? Nailabas natin ang ilang mahalagang bagay sa industriya ng real estate, lalo ikaw sa iyong karanasan na ilang taon na rin, ano? I definitely agree na very challenging, ano, ang real estate business. So, ang Opo. commitment ay mahalaga. Ang pagkausap mo sa iba't ibang tao, how you treat them, at saka Yes ang po. honesty. Ay totoo yan, ano? Yes. Because hindi lang trust yan, kundi lalo sa'yo, no? Mundo ng condos yan, na may rental Opo. business pa, malaking halaga, no? Ang pwede mo talaga mahawakan dyan at malalaking kliyente rin. Okay, sige. So, nakakalungkot man, pero sa panghuling bahagi na tayo, no? Bago mo ibigay yung contact details mo, no? Sa pwedeng magtanong pa sa'yo, is that ano ang mensahe mo sa mga kababayan natin na gusto rin mag-try sa real estate at saka yung attitude nila, no? Lalo na pag tapos na ang quarantine, ano? And then, bigyan mo rin ng contact info mo. Okay. Thank you, Sir Lomier. Opo. Ito, yung sa ngayon po, sana mapag-isipan nila ng mabuti kung gusto po nila talagang pumasok sa real estate. Kahit sino po pwedeng pumasok, basta determinado sila. And then, seek the Lord in their heart if itong profession na po is talagang sa kanila at magkaroon sila ng mahabang pasensya. Mhm. Yun lang po. Okay, and then ang contact info mo, Ms. Dale? Ayun, yung contact info ko po is my mobile number, 0927-434-7488. And mapapanood nila ako sa YouTube. Mhm. Meron po ako. Dalawa po yung YouTube ko, yung Dale Publico, Mhm. and then yung Cat and Dale Real Estate Vlog. Doon po, ilalagay ko po lahat yung guide, and then mundo po talaga ng real estate. So Yun. doon na lang nila ako kontakin. Yes, Kung may tama-tama, katanong no? pa sila. Yes, tama-tama online yan at Opo. pwedeng-pwede, no, sa panahon ng quarantine at even after the quarantine.
Miss Opo. Dale, naku, maraming salamat. Bagamat very limited ang time natin, ay marami tayong nai-discuss na mahalaga. Thank you, Miss Dale Thank Publico. you. Thank you Yes. and more power sa radio station ninyo. And Yes. thank you at maimbitahan ninyo ako. Yes, salamat po. God bless, Miss Thank Dale. you. At God bless din sa iyong pagnenegosyo. Meron po si Lemo Rainier, kaagapay Entrepreneur Special, FEBC Radio TV. Ayun. Ayan guys, limited lang yung time natin, pero hopefully nasulit natin. And, guys, may nag-PM sa akin. Wow, thank you very much, Sir Lumiere. Guys, hopefully nag-enjoy kayo sa vlog na to. Don't forget to like, subscribe, or comment down below kung ano yung mga gusto ninyong itanong sa amin. Dale Publico, let me be your next real estate agent. Bye! Have a nice day and keep safe, everyone. There is no such thing as overnight success or easy money. If you fail, do not be discouraged. Try again. When you do well, do not change your ways. Success is not just good luck, it is a combination of hard work, good credit standing, opportunity, readiness and timing. Success will not last if you do not take care of it.